May mga gusaling itinayo ng sinaunang Egypt na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa maraming archaeologist. Kapag narinig natin ang salitang Egypt, kadalasan pyramids agad ang pumapasok sa isip. Pero sa likod ng mga kilalang monumentong iyon, mayroon ding mga estrukturang kakaiba ang disenyo, hindi pangkaraniwan ang layunin. At sa ilang kaso ay tila napaka-advance para sa panahon kung kailan sila itinayo. Sa video na ito titingnan natin ang ilan sa mga pinakakakaiba at pinaka-interesanting gusali ng sinaunang Egypt. Mga lugar na nagpapakita kung gaano kalawak ang imahinasyon, relihiyon at engineering skills ng isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. Pero bago natin simulan ng talakayan ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Number 7, ang unfinished obelisk ng Aswan. Kadalasan ang mga sikat na monumento ng Egypt ay hinahangaan dahil natapos ang mga ito. Pero may isang lugar sa timog ng bansa na naging mahalaga dahil sa eksaktong kabaligtaran. Hindi ito isang natapos na obra. Hindi ito itinayong matagumpay. At hindi rin ito kailanman naitayo ng patayo. Sa halip, isa itong proyektong biglang huminto habang nasa gitna pa ng paggawa. Sa mga sinaunang granite quarry ng Aswan, may nakahigang napakalaking tipak ng bato na hanggang ngayon ay nakakabit pa rin sa mismong bedrock kung saan ito inukit mahigit 3,000 taon na ang nakalipas. Ito ang tinatawag na unfinished obelisk. Ayon sa mga archaeologists, kung natapos ang proyektong ito, maaari sana itong maging pinakamalaking obelisk na nalikha ng sinaunang Egypt. Tinatayang aabot ito sa humigit kumulang 137 feet ang haba at maaaring tumimbang ng halos 1,200 tons. Para magkaroon ng ideya sa laki nito, mas mabigat ito kaysa maraming modernong gusali at ilang malalaking sasakyang pandagat. Ngunit mas kahanga-hanga kaysa sa sukat nito ang paraan ng paggawa rito. Noong panahong iyon, wala pang makabagong makina, wala pang hydraulic equipment, wala pang industrial cutting tools. Gayunpaman nagawa ng mga manggagawa ng Egypt na mag-ukit ng napakalaking piraso ng granite gamit ang simpleng kagamitan at hindi matatawarang tiyaga. Ayon sa mga pag-aaral ng mga Egyptologists, gumamit sila ng dolerite, isang uri ng batong mas matigas kaysa granite, upang paulit-ulit na hampasin ang ibabaw ng bato. Sa loob ng maraming buwan at posibleng ilang taon, unti-unti nilang hinubog ang napakalaking blok. Isipin ang paggawa ng isang higanteng monumento hindi gamit ang makina, kundi sa pamamagitan ng libu-libong hampas araw-araw sa ilalim ng matinding init ng disyerto. Ngunit habang papalapit na sa pagtatapos ang proyekto, hindi ito simpleng gasgas o maliit na depekto. Habang lumalalim ang pag-ukit, natuklasan ng mga manggagawa ang isang mahabang fracture na tumatakbo sa katawan ng bato. Para sa mga sinaunang engineer, malinaw ang ibig sabihin nito. Kapag itinuloy pa ang proyekto, maaaring mabiyak ang buong monumento sa proseso ng pag-angat, transportasyon o pagtatayo. At sa puntong iyon, tila gumawa sila ng praktikal na desisyon. Huminto. Walang pagtatangkang itago ang pagkakamali. Walang desperadong pagsubok na iligtas ang proyekto. Iniwan nila ito kung saan ito naroon. At dahil doon nakaligtas hanggang sa kasalukuyan ang isang pambihirang snapshot ng sinaunang engineering. Sa maraming archaeological site, ang nakikita natin ay ang final product. Dito naman nakikita natin ang mismong proseso. Makikita pa rin ang mga kanal na inukit sa paligid ng bato. Makikita pa rin ang mga marka ng paggawa. At makikita rin kung paano unti-unting hinihiwalay ng mga manggagawa ang monumento mula sa mismong lupa. Parang isang construction site na iniwan kahapon, maliban sa katotohanang mahigit 3,000 taon na ang nakalipas mula nang huminto ang trabaho. Sa kasalukuyan, isa ito sa mga pinakabinibisitang archaeological site sa Aswan. Hindi dahil ito ang pinakamaganda, hindi dahil ito ang pinakamatayog, kundi dahil bihirang makakita ang mundo ng isang lugar na nagpapakita hindi ng natapos na tagumpay, kundi ng mismong proseso ng paglikha. At marahil iyon ang pinakakawili-wiling bahagi ng kwento. Kapag pinag-uusapan ng sinaunang Egypt, madalas nating nakikita ang kanilang mga tagumpay, mga piramid, templo at monumentong nakaligtas sa paglipas ng panahon. Ngunit ang unfinished obelisk ay paalala ng ibang katotohanan. Kahit ang isa sa pinakadakilang sibilisasyon sa kasaysayan ay nakaranas din ng mga proyektong hindi natuloy. At minsan, isang simpleng bitak sa maling lugar ang sapat upang baguhin ang kapalaran ng isang napakalaking pangarap. Number 6, Deir el Medina. Kapag iniisip natin ng sinaunang Egypt, kadalasan ang mga pharaoh, pyramid at malalaking templo ang agad pumapasok sa isip. Pero may isang lugar malapit sa Luxor na nagkwento ng ibang bahagi ng kasaysayan, ang buhay ng mga taong tunay na nagtayo ng mga monumentong iyon.
Ito ang Deir el Medina, isang maliit na nayon na itinatag noong panahon ng New Kingdom at nagsilbing tahanan ng mga piling artisan at craftsmen na gumagawa ng mga royal tomb sa Valley of the Kings at Valley of the Queens. Hindi sila mga alipin, gaya ng madalas na ipinapakita sa mga pelikula. Ayon sa mga archaeological record, karamihan sa kanila ay mga bihasang manggagawa ng estado, mga stone carvers, painters, sculptors at draftsmen na tumatanggap ng regular na kabayaran sa anyo ng butil, beer, isda at iba pang mahahalagang supply. Ngunit ang tunay na kahalagahan ng Deir el Medina ay nasa mga bagay na iniwan ng mga residente nito. Libo-libong piraso ng pottery at limestone fragments na may nakasulat na mga tala ang natagpuan dito. Dahil sa mga dokumentong ito, nalaman ng mga historya ng detalye ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Mula sa work schedules at supply requests hanggang sa personal na liham, legal disputes at mga alitan sa komunidad. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pangalan at pagkakakilanlan ang mga ordinaryong manggagawa ng sinaunang Egypt. Isa sa pinakakilalang pangyayari na naitala rito ay ang isa sa pinakaunang dokumentadong labor strike sa kasaysayan. Noong humigit kumulang 1155 BC, sa panahon ni Ramesses III, tumigil sa trabaho ang mga manggagawa matapos maantala ang kanilang mga rasyon. Nagprotesta sila at tumangging bumalik sa kanilang trabaho hanggang maibigay ang kabayarang dapat nilang matanggap. Sa huli, napilitang tugunan ng mga opisyal ang kanilang mga hinaing at naibalik ang mga supply. Hindi tulad ng Abu Simbel o ng mga dakilang templo ng Egypt, walang higanteng estatwa o kahangahangang arkitektura sa Deir el Medina. Pero sa maraming historian, isa ito sa pinakamahalagang archaeological site sa bansa. Dahil dito hindi lamang natin nakikita kung paano itinayo ang mga monumento ng Egypt, nakikilala rin natin ang mga taong nasa likod ng mga ito. Mga manggagawang may pamilya, problema, pangarap at mga reklamo na hindi nalalayo sa nararanasan ng mga tao sa kasalukuyan. At matapos ang mahigit 3,000 taon, ang maliit na nayong ito ay nananatiling isa sa pinakamalinaw na bintana patungo sa totoong buhay ng sinaunang Egypt. Number 5 ang Step Pyramid Complex sa Saqqara. Bago pa naging iconic ang Great Pyramid ng Giza, may isang mas naunang proyekto na nagbukas ng bagong kabanata sa kasaysayan ng arkitektura ng Egypt. Sa disyerto ng Saqqara, matatagpuan ang Step Pyramid ni Pharaoh Djoser na itinayo bandang 2670 BC. Ito ang itinuturing na pinakaunang malakihang stone monument sa Egypt at isa sa pinakaunang monumental stone structures sa buong mundo. Ang utak sa likod nito ay si Imhotep, isang architect, physician at priest. Sa kasaysayan ng Egypt, isa siya sa iilang non-royal na kalaunay itinuring na parang Diyos dahil sa kanyang ambag sa kaalaman at disenyo. Ang Step Pyramid mismo ay hindi agad lumabas sa anyo nito. Nagsimula ito bilang isang simpleng mastaba, isang flat, rectangular na libingan na tradisyonal noon. Pero sa paglipas ng panahon, paulit-ulit itong pinalawak at dinagdagan ng mga bagong layer hanggang mabuo ang 6 na patong na estruktura na parang hagdan na umaabot ng humigit kumulang 200 feet ang taas. Sa madaling sabi, isa itong eksperimento sa bato. Dito unang nakita ang konsepto ng architectural evolution habang ginagawa pa ang gusali. Isang disenyo na nagbabago habang isinasagawa, isang bagay na bihira sa sinaunang panahon. Pero ang pyramid ay bahagi lang ng mas malaking complex. Sa paligid nito ay may malawak na enclosure na napapalibutan ng limestone wall na may taas na humigit kumulang 30 feet. Ang buong lugar ay idinisenyo na parang isang eternal royal court, isang stone version ng palasyo ng Pharaoh na gagamitin niya sa kabilang buhay. Mas lalong naging kahanga-hanga ang site dahil sa ilalim nito. Sa ilalim ng pyramid, may malawak na network ng tunnels at chambers na umaabot ng ilang milya ang haba at nakabaon sa lalim na halos 90 feet sa ilalim ng lupa. Ang ilang silid ay binalutan ng libu-libong blue na ceramic tiles. Ang mga tiles na ito ay kulay turquoise at inilagay sa pattern na ginagaya ang reed mat walls ng Royal Palace sa panahon ng buhay ng Pharaoh. Kapag nasilayan ng ilaw sa loob, nagiging parang underground world na kumikinang sa asul. Isang artipisyal na palasyo na nakatago sa ilalim ng disyerto sa loob ng mahigit 4,000 taon. At habang tahimik ang buhangin sa ibabaw, sa ilalim nito ay naroon ang isang buong mundong ginawa para sa isang hari. Isang paalala kung paano pinagsama ng sinaunang Egypt ang arkitektura, relihiyon at imahinasyon sa iisang monumental na disenyo. Number 4, Abu Simbel sa Aswan. Sa timog ng Egypt, malapit sa Lake Nasser at hindi kalayuan sa hangganan ng Sudan, may isang monumento na agad nakakaagaw ng pansin kahit mula sa malayo, ang Abu Simbel. Sa harap ng isang bangin, nakaupo ang 4 na napakalalaking estatwa ni Pharaoh Ramesses II.
Bawat isa ay umaabot sa humigit kumulang 66 feet ang taas at tila binabantayan ang pasukan ng templo na nakaukit mismo sa bato. Itinayo ito bandang 1265 BC sa panahon ng isa sa pinakamahabang paghahari sa kasaysayan ng Egypt. Mahigit 60 years. Ang layunin ng Abu Simbel ay hindi lang relihiyoso. Nakatuon ito sa dalawang bagay, pagsamba sa mga Diyos gaya ni Amun at Rahorakti at pagpapakita ng kapangyarihan ng Egypt sa mga katabing rehiyon sa timog. Sa loob, ang templo ay humahaba papasok sa bato sa isang serye ng mga hall at corridors. Sa unang bahagi pa lang makikita na ang mga estatwa ni Ramesses na inilarawan bilang Diyos na si Osiris, bawat isa ay humigit kumulang 30 feet ang taas. Ang mga dingding ay puno ng mga ukit ng mga kampanya militar ng Egypt, kabilang ang Battle of Kadesh laban sa mga Hittite. Bagamat may debate ang mga historian kung talagang malinaw ang resulta ng labanan, ipinakita ito sa templo bilang tagumpay ng Egypt. Sa pinakadulo ng templo may isang sagradong silid na nakabaon sa pinakamalalim na bahagi ng bato. Dito matatagpuan ang 4 na estatwa ng mga Diyos, kabilang ang deified na version ni Ramesses mismo. Isa sa pinakakamangha-manghang bahagi ng Abu Simbel ay ang solar alignment nito. 2 beses sa isang taon, bandang February 22 at October 22, tumatama ang sinag ng araw sa pasukan ng templo at dumadaloy sa loob hanggang sa pinakadulong silid, direkta sa 3 sa 4 na estatwa. Ang ika-4 na estatwa na kumakatawan sa Diyos ng underworld ay nananatiling nasa anino. Ayon sa mga eksperto, ang eksaktong alignment na ito ay planado na mahigit 3,000 taon na ang nakalipas at gumagana pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang pinakakakaibang bahagi ng Abu Simbel ay hindi lang ang disenyo nito, kundi ang nangyari sa modernong panahon. Noong 1960s, nang itayo ang Aswan High Dam sa Nile, nagbanta ang pagtaas ng tubig sa Lake Nasser na lulubog at sisira sa templo. Dahil dito naglunsad ang UNESCO at iba't ibang bansa ng isang malaking international rescue project. Sa pagitan ng 1964 at 1968, ang buong complex ay ginupit sa mahigit 1,000 malalaking blok na ang ilan ay umaabot sa 30 tons bawat isa. Isa-isa itong minarkahan, inangat gamit ang cranes at inilipat pataas sa isang artipisyal na burol na mas mataas kaysa sa dating lokasyon nito. Maging ang 4 na higanteng estatwa sa harapan ay hinati, inilipat at muling binuo sa bagong site. Ang proyekto ay umabot sa humigit kumulang $40 million noon, katumbas ng mahigit $300 milyong sa kasalukuyan at kinasangkutan ng mga engineer at eksperto mula sa higit 50 bansa. Sa huli na iligtas ang isang templo na mahigit 3,000 taong gulang mula sa pagkalubog. At ang pinakakahanga-hanga, matapos ang lahat ng pagputol, paglipat at pagbuo muli, nanatili pa rin ang eksaktong solar phenomenon na dinisenyo ng sinaunang Egyptian engineers. Isang paalala na minsan, ang tunay na kahanga-hanga ay hindi lang ang ginawa ng sinaunang mundo, kundi kung paano ito nagawang ilipat at ingatan ng modernong panahon nang hindi nawawala ang orihinal na galing nito. Number 3, ang labyrinth ng Hawara. Sa kasaysayan ng sinaunang Egypt, may mga gusaling hindi lang hinangaan ng mga lokal, kundi pati ng mga dayuhang manlalakbay na kilala sa mundo ng sinaunang panahon. Isa sa pinakamisteryoso sa mga ito ay ang tinatawag na labyrinth sa Hawara, malapit sa Fayum Oasis, mga 60 miles sa timog ng Cairo. Ayon sa mga sinaunang Greek historian tulad ni Herodotus na tinaguriang ama ng kasaysayan, ang istrukturang ito ay isa sa pinakamagagandang nakita niya sa buong mundo. Kahit na nakita na niya ang pyramids ng Giza at iba pang dakilang monumento ng kanyang panahon. Ibinahagi niya na ang gusali ay napakalawak, binubuo ng libu-libong silid na magkakaugnay sa pamamagitan ng mga pasilyo, courtyard at hall na madaling maligaw kung walang gabay. May mga bahagi raw na nasa ibabaw ng lupa at mayroon ding nasa ilalim nito kung saan inilalagay ang mga libingan at mga sagradong lugar. Ayon sa iba pang mga manunulat tulad ni Pliny the Elder at Strabo, ang lugar na ito ay isang napakalaking complex na hindi lamang malawak kundi komplikado rin ang disenyo. Puno ng mga ukit, sining at estrukturang mahirap maunawaan kung walang gabay. Itinayo ito noong panahon ng 12th Dynasty sa ilalim ni Pharaoh Amenemhat III bandang 1850 BC bilang bahagi ng kanyang pyramid complex. Ngunit sa paglipas ng panahon nawala ito sa orihinal nitong anyo. Sa panahon ng Roman era at mga sumunod na siglo, ang mga natitirang bahagi ng istruktura ay unti-unting giniba at ginamit bilang materyales sa ibang mga gusali. Dahil dito halos wala nang matibay na labi ang naiwan sa ibabaw ng lupa. Sa modernong panahon, ang mga archaeologist na dumating sa site ay nakakita na lamang ng ilang pira-pirasong bato at mga bakas ng dating malawak na complex. Dahil dito, naging isa ito sa pinakamalaking misteryo ng Egyptian archaeology.
May mga tanong na nananatiling walang malinaw na sagot. Sobra ba ang paglalarawan ni Herodotus? Talaga bang may libu-libong silid? O bahagi lamang ito ng mas maliit na kompleks na pinalaki ng mga sinaunang ulat? Sa mga nakalipas na dekada, gumamit ang mga researcher ng satellite radar at geophysical surveys na nagpapakita ng posibleng malawak na grid-like structures sa ilalim ng lupa na maaring tumugma sa pundasyon ng isang malaking gusali. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin ito lubusang nahuhukay dahil sa komplikasyon ng tubig sa ilalim ng lupa at presensya ng modernong kabahayan at sakahan sa lugar. Kaya nananatiling nakabaon sa ilalim ng buhangin ang isa sa pinakakakaibang palaisipan ng sinaunang Egypt. Ang labyrinth ng Hawara ay hindi tulad ng mga pyramids na maaari mong bisitahin at makita ng buo. Isa itong paalala na hindi lahat ng dakilang gusali ng nakaraan ay ganap nating nakikita sa kasalukuyan. May ilan na nananatiling misteryo, nakalubog, nakatago at naghihintay pa rin na muling maunawaan. Number 2, ang Serapeum ng Saqqara. Sa ilalim ng disyerto ng Saqqara, may isang malawak na underground tunnel system na inukit sa solid bedrock. Umaabot ito ng hundreds of meters at sapat ang laki para daanan ng tao at mabibigat na bagay. Sa mga gilid ng corridors, makikita ang malalaking niches kung saan nakalagay ang 24 na giant sarcophagi na gawa sa granite at basalt. Ang pinakakakaiba, hindi ito para sa mga pharaoh, kundi para sa Apis bulls, mga sagradong toro na itinuturing na living embodiment ng Diyos na si Ptah sa Memphis. Kapag namatay ang isang Apis bull, ito ay mummified at inililibing dito kasama ang mga alay tulad ng gold at jewels. Sa mga mas late na bahagi ng complex, lalo na bandang 26th Dynasty, lumilitaw ang mas advanced na stone engineering. Ang bawat sarcophagus ay umaabot sa humigit kumulang 80 tons, gawa sa iisang solid block ng bato, inubog at pinakinis bago dinala sa underground site, posibleng mula sa quarry na halos 500 meters ang layo. Ang pinaka-debated na bahagi ay ang precision nito. Sobrang pantay ng surfaces, eksaktong tuwid ang edges, at ang leads ay fit na may accuracy na umaabot sa fractions of a millimeter. Para sa mainstream Egyptologists, ito ay resulta ng extreme skill at patient stoneworking. Pero para sa ibang researchers, nagtataas ito ng tanong kung may nawawalang knowledge o tools na hindi naipasa sa modernong panahon. Hanggang ngayon nananatiling bukas ang debate. Isang libingan ito na hindi lang tungkol sa mga sagradong toro, kundi tungkol din sa tanong kung hanggang saan ang kaya ng sinaunang engineering. At ang pinakahuli, ang Osirion sa Abydos. Sa likod ng Temple of Seti I, may isang estrukturang nakabaon sa ilalim ng lupa na matagal nang pinagdedebatehan ng mga archaeologists sa buong mundo. Habang ang templo sa ibabaw ay maayos na dokumentado bilang bahagi ng New Kingdom Egypt, ang nasa ilalim nito ay ibang-iba ang anyo at misteryo. Ang Osirion ay isang underground hall na nakabaon sa humigit kumulang 50 feet sa ilalim ng surface. Binubuo ng malalaking granite at sandstone blocks na hindi karaniwang nakikita sa parehong estilo ng kalapit na templo. Sa gitna nito ay isang elevated platform na napapalibutan ng tubig na may mga tulay na tumatawid papunta sa sentro. Sa paligid may mga side chambers na inukit sa bedrock na umaabot sa humigit kumulang 17 na silid. Sa opisyal na paliwanag ng mga Egyptologists, ang Osirion ay isang cenotaph o simbolikong libingan para sa Diyos na si Osiris. Ayon sa kanilang interpretasyon, ang tubig sa loob nito ay maaaring kumakatawan sa primordial waters ng creation sa Egyptian mythology. Ngunit hindi doon nagtatapos ang usapan. Ang pinakakakaiba ay ang pagkakaiba nito sa Temple of Seti na nasa itaas. Ang templo ay gawa sa maliliit at detalyadong blocks, tipikal ng New Kingdom. Pero ang Osirion ay gawa sa malalaking megalithic stones na tila mas sinauna ang teknolohiya o estilo. Dahil dito may mga researcher na nagsasabing maaring mas matanda ang Osirion kaysa sa mismong templo sa ibabaw. Posibleng nauna pa ng ilang siglo o kahit libong taon. Pero ayon sa mainstream Egyptology, maaring sinadyang ginaya lamang ang lumang estilo para sa relihiyosong simbolismo. Hanggang ngayon walang malinaw na sagot dahil mahirap itong i-date ng eksakto gamit ang karaniwang archaeological methods, lalo na't nakabaon ito sa ilalim ng lupa at naapektuhan ng tubig at paglipas ng panahon. Kapag bumaba ka sa site, ang makikita mo ay isang tahimik na espasyo na parang hindi tumutugma sa oras. Malalaking bato, malamig na hangin at tubig na hindi gumagalaw. At sa gitna ng katahimikan na yon, isang tanong ang nananatili. Ilang taon na nga ba talaga ang Osirion? Isang misteryo na nananatiling hindi pa tapos hanggang ngayon. Nakabaon sa ilalim ng Abydos, naghihintay pa rin ng sagot ng modern archaeology.